Sir, congrats sa accomplishment, sir. Sir, na-establish na ba ano yung motibo sa ginawang pamarig, sir? Business po ba? Thank you, Patrick, for the question. Base doon sa ating mga hawak na ebidensya, as of now, no, ang lumalabas na motibo ay tungkol sa utang at negosyo. No? Base doon sa mga conversation na doon sa nakuha nating mga telepono ng suspect at nung mastermind. Magkano po yung utang, Art? Well, base doon sa yung tinatawag nating exploitation ng cellphone na nakita natin based doon sa ginawa ng ating mga investigador, humigit kumulang 13 million ang involved na halaga ng utang. 13 million pesos. Bakit umabot po, RD, na yung mastermind, ipapapatay pa na yung mag-asawa? Well, ayon doon sa ating yung ebidensyang hawak, yung 13 million na yon ay ayaw niyang bayaran, no, ng mastermind. And at the same time, yung kasing mag-asawa, sila yung nasa top nung, yung tinatawag nating exclusive distributor ng online products, no? At yung ating suspect na mastermind ay engaged din sa online products. So kung mawawala yung mag-asawa, siya na yung magiging exclusive distributor. At the same time, mawawala pa rin yung utang niya. So yun ang nakikita natin initially dito sa mga ebidensyang hawak natin. Tapos, RD, umabot ng 7 po yung suspect, Yes, sa ngayon, ang nasa kamay natin ay 7, pero tuloy-tuloy pa yung ating pag-iimbestiga at kung may ma-identify pa tayong mga kasamahan nila at kasangkot, tuloy-tuloy ang ating paghanap. Hello po. Luis Ruta po from GMA Regional TV. Ask ko lang, sir, nasabi po ba ng suspect or ng mastermind kung ano po yung instruction niya dun sa mga gumawa ng krimen? Talaga po bang pinapapatay or may talagang agenda lang? Magandang hapon po sa atin lahat. Based po dun sa revelation ng ating mastermind, kanina po na hinuli po natin kaninang umaga, allegedly yung pong ang utang na 13 million na utang niya, may products po yon. And then, humana po siya ng middleman para nga po ipapatay itong mag-asawang lulu, considering nga po na palagi po silang sinisingil and ipinopost pa po sa social media at nasisira daw po yung kanilang reputation. Ito pala po mga online seller na ito, mahalaga sa kanila yung reputation para po bilhin ng mga customer nila. So, nakahanap po sila ng middleman na kung saan ito naman po middleman na to is naghanap din po ng gun for hire na nakuha din po natin yon. At ang una nga pong instruction niya dito po sa mga gun for hire na ito is pasukin na po yung bahay ng mag-asawang lulu, kuhanin po yung cheque na talbog na inisyu niya na worth 13 million and then pati po yung 2 cellphone kailangan daw po makuha. But unfortunately, based po dun sa revelation po ng gunman, hindi po obra, mahirap. Kaya ang ginawa po nila is binuntutan na lang po nila ito dito sa may SM and then dun nga po sa Mexico, dun na po nila isinagawa yung karumal-dumal na krimen. Last follow-up lang, sir. Magkano po yung binigay na pera para gawin itong krimen na to? Hello. Based din po doon po sa natin, sa mastermind, ang nai-release niya na pera is 900,000. So, nagbigay siya doon sa middleman kay a certain Rolly, binigay niya yung 900,000 and then nagpauna ito si Rolly ng 100,000, yung panggastos nila sa surveillance, and then nung matapos, binigay niya yung 400,000. Ang napapunta po, bali lahat doon sa mga gun for hire is 700. Tapos yung si Rolly, yung middleman, nasa kanya yung 200. Any more questions coming from our media friends? Yes. Sir, good afternoon. Kay RD. Sir, pakwento lang paano yung naging breakthrough sa pagkaka-aresto dito sa mga suspect.
Nung nangyari nga yung pamamaril, ay nag-create agad yung ating provincial director ng isang dedicated follow-up team para tutukan itong kaso nitong mag-asawang Lulu sapagkat ito nga ay double murder case at kailanman ay hindi tayo makapapayag na itong mga ganitong pangyayari ay hindi natin masusol, no? So dahil sa pagtsatsaga ng ating provincial director at ng mga operatiba, ay nakakuha sila ng mga testigo, no, na nakakita doon sa mga gunman bago isagawa ang pagbaril, yung actual na pagbaril at yung pagtakas. So yung mga testigong yon ang nagbigay ng kani-kanilang mga sworn statements and personal accounts doon sa description ng motor, description ng mga suspect, at kung saan sila papatakas. At tayo rin ay nagpapasalamat doon sa mga tao na tumulong sa atin, doon sa komunidad kung saan naroroon itong mga gunman, sapagkat sila na mismo ang nagbigay ng kinaroroonan nitong ating mga hinahanap. So, unang-una, nakilala natin mismo yung gunman sapagkat na-trace natin yung kanyang mga pinagmulan, kanyang mga whereabouts, no, nung mga dumaang araw. At maliwanag na na-describe ng ating testigo yung kanyang muka, yung pangangatawan, yung motor na ginamit, yung plate number. At doon nagumpisa yung ating mga operatiba hanggang sa natunto natin siya doon sa bahay na kanyang inuupahan. No? Kasama doon yung ilang mga kasamahan niya sa gawaing ito, sa gun for hire activities. At naisagawa natin yung tamang pag-aresto at na-recover natin itong mga maraming baril na ito. At pagkatapos siyang maaresto, ay tinanong natin siya in interview at siya naman ay nakipag-cooperate. Tinuro niya yung kanyang mga kasamahan at natuntun din natin kung saan-saan sila nakatira. Kaya all in all, we were able to arrest 7 suspects. Simula dun sa lookout, dun sa gunman, dun sa motorcycle rider, yung middleman, at yung contact person hanggang sa mastermind. Sir, gaano kalaking grupo? Ito ay maituturing natin na isa sa pinakamalaking grupo ng gun for hire dito sa Region 3. No, sapagkat base doon sa initial na pagtatanong natin, ay umamin sila na mahigit 12 murder incidents or gun for hire activities ang kanilang ginawa dito sa Region 3. Particularly in the provinces of Nueva Ecija, Pampanga, and as far as Bataan. No? Pero gusto pa rin nating tingnan kung yung iba nating mga pending cases dito ng gun for hire at gusto nating ma-compare yung mga na-recover nating baril sa kanila na sa ganoon, malaman natin yung iba pang mga insidente kung sila nga ang gumawa. So malaking grupo ito in the sense na organize yung kanilang structure. May middleman, may leader, may gunner, may spotter, at naglalaro sila hindi lamang sa isang probinsya. No? Yung activities nila ay kalat na. No? At yun nga, may naunang pag-amin sila na mahigit 12 na gun for hire activities na yung kanilang naisagawa. Sir, last on my part, gaano kalaking bagay ito lalo malapit na ang eleksyon? Napakalaking bagay nito pagdating dun sa tinatawag nating peace and order dito sa Region 3. Lalo-lalo na sa paparating na eleksyon. Sapagkat ang Region 3, base sa datos, isa sa rehiyon na may pinakamaraming gun for hire activities or murder incident pagkapalapit na yung eleksyon. At ang pagkahuli natin sa grupong ito, for sure, ay makakabawas doon sa tinatawag nating mga gun for hire activities, killing activities at yung murder incidents dito sa Region 3. Sir, Paulo G. from CLTV. Ito bang assessment natin sa peace and order sa Central Luzon? Hindi na natin pwedeng gamitin yung terminong isolated case, yung killings? Well, ang pagtitingnan natin, if we're going to be very technical and very specific dun sa word na isolated, when we say isolated, dalawang ibig sabihin yan. Isolated in the sense na nag-iisa lang insidente yan. Yun ang isang definition ng isolated. At yung isang definition ay yung isang incident is not connected
to other incidents. So dalawa ang meaning. Isolated, meaning iisa, and isolated, meaning not connected sa iba pang mga insidente. So, therefore, if we're going to talk about murder incidents dito sa Region 3, pag sinabi nating isolated, nag-iisa lang ba yan sa isang probinsya? Nag-iisa lang ba yan sa isang bayan? Or maaring may mga murder incidents sa isang probinsya, magkakakonect ba yan? So those are the questions that need to be answered, and it can only be answered through an investigation. Ano ho yung mga intervention ho natin para ito hong killings masawata o di naman kaya mabawasan? Well, unang-una, ito na yun. This is our main intervention, no? Para matigil at masawata yung walang habas na pagpatay sa mga tao dito sa Region 3. Ano? Isa na ito sa ating intervention. Ang hulihin, habulin, ang lahat ng suspect sa pagpatay, no? Gamit ang baril. No? Ito na yon. Habulin, hulihin, arestuhin at ikulong ang lahat ng miyembro ng criminal gangs, private armed groups. Yun ang una. Pangalawa, siyempre, yung tinatawag nating enhanced police presence. Padamihin natin yung pulis sa karsada. Magkakandak tayo ng 24/7 checkpoints, patrol, pagpapadami ng police outposts. Sa ngayon, meron na tayong close to 300 police outposts na ilagay natin sa iba't ibang strategic na lugar sa 7 probinsya. No? Nandyan din yung paglalabas ng ating mga mobile cars, yung ating mga motorcycle, paglalagay sa mga strategic na lugar na sa ganon, pag may nangailangan ng pulis, nandiyan kaagad yung ating kapulisan. Thank you po. Thank you. Sir, Ernie de la Cruz po, sa Police Files Tonight. Sir, ito po bang mga baril, loose firearms or may mga nakarehistro na nakarehistro? Thank you, Ernie. Ito kasing pagkakahuli natin medyo bago pa, no? Nag-start tayo Friday, Saturday, Sunday. Tapos kanina madaling araw, may mga nahuli pa tayo. So we are still preparing our request to Crime Lab at saka sa Firearms Explosive Office para mapag-verify natin who are the owners of these firearms. At pag lumabas na yung resulta, we will make it public. Okay, sir. Pati po yung sasakyan na ginamit nila? Yes. Nandun sa baba, yung I think 4 na motorsiklo na ginagamit nila. Salitan nilang ginagamit habang sinasagawa nila yung kanilang criminal activities. Thank you, sir. Thank you, Ernie. Next question to be entertained, Magandang hapon po, RD, June Veneracion po from GMA7. Pwede kay RD, pwede rin po kay PD. Talk to us about yung importance itong mga helmet na ito. Ano po itong mga to? Well, yung helmet na yan, ay yan yung ginamit ng gunman during the shooting incident na binaril yung mag-asawa. Yun din yung sapatos, yung jacket, yung t-shirt, at yung mga bags na gamit ng mga gunman during the shooting incident. So, importante. These are important pieces of evidence na gagamitin natin during the prosecution of their case. No? So, ebidensya ito. These are identities na nakakabit doon sa gunman. Ito yung mga nakita sa CCTV footage? Yes. Ito yung nakita sa CCTV footages at na-recover natin doon sa bahay na pinagtataguan nitong mga gunmen. For PD, sir, timeline lang. Nangyari ang pamamaslang October 4. Yeah. Kailan nagsimula ang plano? Para ilatag lang po natin, kailan kinontrata? Actually, sir, after po nung mangyaring shooting incident, right after then, nag-start na po kami mag-conduct na investigation, mag-gather ng information doon po sa mga tao po sa komunidad, and then record check po, and then katulad nga po na sabi ni RD, nung maraming nagbigay ng information, nakuha po natin yung one of the suspect doon po sa shooting incident na si a certain Arnold. So, siya po ay may suot ng helmet, siya rin po may suot ng sapatos, and then siya rin po ay may suot ng jacket na kung ano po yung nakikita natin. And then yung 2 baril po na nandoon na 45, yun din po yung ginamit nila na pagbaril mismo sa mag-asawang Lulu. And then yung binayad din po na pera na worth 900,000, yan po ang natitira 204,000. Kasi po 500,000 ang binigay sa kanya, binigay niya yung dun sa back ride niya, 120, meron 30 sa spatter, kaya, at nagastos na po niya yung iba, kaya ang natira po dun sa pera niya is ayan po 204,000. Sorry, PD.
timeline lang paano nagkontakan si Mastermind, napunta kay middleman, kailan... Sige, ako na sasagot. Sige, sorry, Ardy. Based doon sa ating hawak na ebidensya, as early as August, nag-start yung yung plano nila na yung mastermind ay naghahanap ng taong makakapagbigay ng gun for hire. August. This year. Tapos yung original plan na pasukin sa bahay, kailan dapat i-execute yun? Ito, sir. Actually po, sir, based po doon sa revelation po ng mga middleman natin po, nangyari po ng 4 ang insidente, meron pong issue na check ng October 2, doon pa lang po, parang inutos na sa kanila, kasi hindi pa nga po nangyayari, inutos na sa kanila na pasukin na yung bahay. At ang kailangan pong makuha is yung mga check na tumalbog, and then yung 2 po na cellphone ng mag-asawa, kailangan din po makuha nila yun. Yun po yung utos sa kanila. Then nagkandak po silang surveillance, hindi po nangyari yung plano nila dun sa bahay. Kaya po ang nag-prosper po is yung binuntutan na lang po nila, and doon nakakuha po sila ng opportunity doon po sa may Mexico, doon na po nila isinagawa yung pamamaril. Isa na lang po. Sorry, last ma'am, isa na lang. Isa po sa nakakadurog siguro na, sa puso na aspeto ng krimen na ito yung sinapit ng 2 bata. Yes. Yung 6 na taong gulang na anak at isang kamag-anak. Ano po ba yun? Hindi nakita ng mga shooter o talagang hindi talaga kasama kahit nakita nila? They were spared. Paano po ba nangyari talaga doon? Actually, hindi po ganun po katindi itong mastermind. Kasi po, binanggit din po niya dun sa middleman na sabi, kahit na sino na andun, basta makuha lang yung talbog na cheque at yung cellphone. So considering na gano'n yung utos niya, wala na rin po siyang pakialam kung sino po yung nakasakay dun sa sasakyan. Nagkataon siguro hindi nakita. Yes, siguro po. Thank you. Sir. Next question is from... Fred Salcedo po, DWD. Sir, tatanong lang po namin kung ito ba ang mga suspect na huli lang po sa isang lugar, sa isang bahay, or different places? Lahat ng mga suspect, yung 7 suspect, ay nahuli sa iba't ibang lugar. Series of follow-up ito, simula pa noong Biyernes hanggang kanina madaling araw. Sir, pwede po bang malaman kung saan eksaktong lugar? Pwede naman, kaya lang may mga binabantayan pa tayo, may mga follow-up pa rin tayo. So sasabihin ko na lang sa iyo right after nitong Okay, thank you very much. Next question from Mr. Shapko of Tugon Balita. Sir, question ko po para kay Ardy. Ardy, ito pong nabanggit nyo na 7 yung suspect. Sir, ito po, ano yung, sila po ba yung mga civilian or dating police, dating military? Ano po yung dati nilang mga naging trabaho? Base doon sa hawak nating ebidensya sa ngayon, lahat sila ay civilian, walang mga former in service. Thank you, sir. Yun lang po. Ardy, good afternoon. Jopel po, Jopel Pelenyo from DWIZ. Sir, siguro mga 2 or 3 days after your oath, nangyari yung insidente. May mga crimes na nangyari. Gaano ka-importante ito, Ardy? Dahil sa sunod-sunod din yung accomplishments po ninyo ngayon. Well, very important ito, no? Sapagkat unang-una, ito ay marching order ng ating Chief PNP. Before I assume here as Regional Director of Pro3, ang marching order niya sa akin is make Pro3 a safe place before, during, and after election. That's why, after my assumption, we buckled down for work. Immediately, I have ordered my Provincial Director to intensify our efforts in collecting, confiscating all loose firearms. And in a matter of 9 days, we were able to collect 172 firearms, long and short firearms. And because this is an important case for us, it is important to us not because may namatay na 2. It is also important because ang gusto namin, itong accomplishment na ito, ay ialay namin doon sa 2 bata na nakaligtas. No? Mabigyan natin ng hustisya, yung pagkamatay ng kanilang magulang, mabilis at maagap na hustisya, na sa ganon, mabilis din ang pag-recover naman
ng pamilya ng biktima. So itong accomplishment na ito ay iniaalay ng Police Regional Office 3 doon sa pamilya ng ating mga biktima. Kumusta na po yung mga bata ngayon, sir? Right after the incident, I have directed our Chief of Regional Medical Unit to immediately coordinate with the family and to check the two children. At nag-comply naman yung ating Chief ng Regional Medical Unit. Isinailalim sila doon sa tinatawag na psychosocial test. At tinitingnan naman. Sa ngayon, under monitoring at ayon naman doon sa report ng ating doktor, so far okay naman yung mga bata. Sir, last question. Linawin ko lang, sir. Tama po ba? Online seller din po ito pong mga mastermind? Yes, base doon sa ebidensyang hawak natin ngayon. Kilala Online po ba seller. sila, sir? Kilalang mga online seller? Kilala po ba ng mga online seller? Yes, kilalang online seller. Kasi kung ikaw naman ay hindi sikat na online seller, walang bibili sa'yo, di ba? Tama ba? Yes, sir. So, Pwede po bang mapangalanan, sir? mapangalanan ni PD Pampanga yan, mamaya, later. Thank you, sir. Thank you. Next question from Miss Gracie Ruto. Yes po. Sir, tanong ko lang, yung 13 million, almost 13 million na utang nitong mastermind, since kailan pa po ito? Well, base doon sa ating pag-iimbestiga, medyo recent, recent yung 13 million, but we want to be sure about it. That's why gusto nating makita pa yung ibang mga cheque, nandun kasi yung mga date. Pag nakita na natin after the full investigation, we will make it public at we will inform you kung ano man yun. Meron pa po. Curious lang ako, sir, napakaraming ID. Ano po yung mga ID na yun? Well, ito yung mga IDs na na-recover natin doon sa 7 suspects at chinecheck natin yung authenticity niyan. And for sure, in these IDs, in these many IDs that we confiscate, meron dyan na mga IDs that they are using to hide their true identity. Any more questions from our media friends? Yes? Sir RD, tanong lang po, yung pong mga nahuli natin na 7, mga nanlaban ba sila nung sila ay kukunin doon sa kanilang lugar? At kailan po ba itong gunman, kailan talaga siya, anong araw siya nakuha at saang lugar? Yung 7 nahuli natin, during the course of the operation, hindi na natin sila binigyan ng pagkakataon na manlaban. We have employed superior force, at superior skills, tactical skills ng ating mga operatives at yung tactical units na ginamit natin because we want to ensure na mahuli natin sila ng buhay because we want to get to the bottom of this. Gusto nating maabot kung sino yung mastermind at sino pa yung iba na may kinalaman dito. Rest assured that our investigation will not stop from here. Tuloy-tuloy pa yung ating investigation kasi yung kanilang revelation, meron pa silang involvement sa more than 12 killing or murder incidents. And we want to dig deeper on this more than 12 killing murder incidents na ito. Gusto pa nating maabot sino yung mga taong nag-utos sa kanila para gawin itong more than 12 incidents na ito. So tuloy-tuloy. This is a continuing investigation. And I want to report to everyone that after my assumption, I have created a super task force against criminal gangs and PAGs, partisan armed groups here in Pro3. This super task force will hunt down all members of criminal gangs and partisan armed groups in this region. And this accomplishment can also be attributed to the super task force created by Pro3. Sir, kung yung mastermind kaninang nakuha umaga, yun naman pong gunman, ito po ba nung Biyernes at saang lugar? Yes, nung Biyernes nagkaroon kami ng magandang break, tapos Linggo nahuli yung yung gunman, and from there dire-diretso na. Series of follow-up in different places. Salamat. Okay, thank you. Sir, Follow-up question? Yeah, follow-up question sa CLTV po. Ito po bang grupo, nakita natin, hindi po biro yung mga gamit nila. Meron pa silang meron pa silang granada. Di ba? May samurai pa. May pangalan na ho ba ito kahit yung popular ba sila? Notorious talaga. Anong pangalan ng gang, sir? If we're going to take a look in their armaments,
for sure, by this evidence alone, you can deduce that they are an organized criminal group. No? Meron nga silang structure eh. Meron silang hierarchy. Di ba? So, itong grupo na ito, based doon sa revelation nila that they have perpetrated more than 12 murder incidents or killing incidents here in Region 3, ibig sabihin, matagal nang existing tong mga ito. Matagal nang existing based doon sa kanilang revelation. Ngayon lang tayo nagkaroon ng magandang break para talaga malansag natin itong grupo na ito. And we are thankful to the community for providing information, for cooperating with the investigation being conducted by Pampanga PPO. And this is the result of the collaboration of our community and PNP. We'll now entertain the last question, I think. Hindi, sige lang, okay lang. Okay, Walang yes. last question. Okay, sir. Sir, thank you, sir. Thank you. RD, mag-asawa po ba itong suspect or suspects? Kung ang mastermind, yes. Sorry, mastermind, RD, mag-asawa po ba or iisa lang po, lalaki or babae po? Nagkakandak pa rin po tayo ng investigation, but based on the revelation po ng mga middleman natin, is pag nagkakandak po ng transaction, ito po si lalaki, is kasama rin po niya yung asawa niya. Pero ang humaharap lang po is yung lalaki. But nevertheless, still, ibabalidate po natin at magkakandak po tayo ng investigation para po malaman natin kung sila ba talagang mag-asawa ang may pakana ng krimen na ito. Pero ang pinaka-mastermind, sir, So yung far, lalaki. ang lumalabas po ngayon is yung lalaki. Okay. May, Si Anthony po. Anthony, yes, sir. Surname, sir. Anthony Limon Cawagas. Anthony Cawagas Limon. Limon. Yun po. Makikita nyo naman po yun sa Facebook niya. Screen names, yes, online screen name, sir. Online. Okay, Online. So ito yung ang una po natin nahuli na yung gunman mismo po, yung bumarel, is si Arnold Thailand E. Di Maliwat, alias si Arnold Thailand po. And then ang back right po niya is si Arnel Buwan Jr. Tagata or JR. So yun po yung magkasama sa motor na bumaril po doon sa biktima. Si Arnold Thailand po ang bumaril doon sa lalaki, and then si Arnel Buwan po ang bumaril doon sa babae. And then meron po silang isa pang kasama na nakasakay doon sa motor. Ang pangalan po nito is si Robert Di Maliwat Sumbeto, na naaresto rin po natin yon. And then yung ano po naman nila, yung middleman naman po nila is si Rolando Cruz E. Reyes at saka si Robert Di Maliwat. Dalawa po yung naging middleman pa po niyan. Papunta po kay Anthony Limon Cawagas. Yun po. And then meron pa rin po tayong Jomi Rabandaban Servito. Ito po yung isa rin po sa alias Dondon. And then Sancho Nieto ay pagtalunan. Ito po, under din po ito ni Arnold Thailand. Ito naman po yung bago rin po niyang kagrupo na may-ari ng X-Max, na yun po yung ginagamit nila nung kumuha po ng pera kay kay Anthony Limon, yung nung kinuha po nila yung 700 sa may McDo dito po sa San Fernando, na hinihintay pa rin po namin yung result ng sa CCTV doon po sa Sir, may screen name po tayo nung mga mastermind, kasi online seller din po sila eh. Kung ano po yung screen name po nila na ginagamit sa online. Ito po, saglit lang po tignan ko. Wala po nakalagay po sa Facebook niya talaga is Anthony Cawagas Limon. Real name niya po nakalagay sa Facebook. Makikita niyo po yun. Ayun po, andun po. Magiging stalker tayo, sir. Ayan, yes, sir. RD, ito po bang mga gun for hire na naaresto natin? May mga dati na rin po ba silang may mga dati na rin silang kaso?
dawit ba sila sa iba't ibang mga crimes? Yes, sir. Yung iba po, hindi ko lang po dala. Meron po, ang isa dyan, meron pong 4 previous cases po. Hindi pa lang po kumpleto lahat, pero meron na po kami initially. May na-check na mga may previous cases. Okay. Yes, sir. So last question siguro, sir. Masasabi na po ba natin ito pong kaso sa mga online seller, sa mag-asawang online seller is case closed? Yes, thank you. So, in as far as the couple Lulu's case is concerned, we consider this case solved, no? And with the arrest of the 7 individuals and the confiscation of this voluminous evidence against them, marami pa tayong mga murder cases na masosolve in the coming days, no? And this is what we call a preemptive strike against them, and marami tayong mapiprevent na murder incidents pa after the arrest of these individuals. May clarification lang, sir. Doon sa, ang utang kasi nila, di ba, 13 million. Ang nakita naming cheque dito is 11 million. Tsaka i-clarify na lang din namin, PD, kung tumalbog ba itong cheque na ito. Kasi may nabanggit kayo kanina, may plano silang pasukin yung bahay. Dahil nga, ikukunin itong cheque. Yung naandyan po na cheque, hindi ko lang po alam kung kumpleto na yan kasi po yung may hawak investigator. Pero, allegedly, lahat po ng cheque niyan is talbog. Kaya po palagi silang sinisingil. And ipinopost po sa Facebook na makikita nyo naman po, siguro po nakita nyo na yung mga post sa Facebook na pinapahiya yung nangutang. So, yun din po yung revelation ni Anthony na masyado na silang napapahiya at kaya naging resort niya para tumigil sila sa pagpo-post sa social media is ipapatay po itong mag-asawa. So, tama, PD. Alam na nung mastermind na talbog yung ibibigay niyang cheque. Parang props na lang na pansamantalang manahimik. Most probably po. Any other questions? Sir, Yes? good afternoon. Sir, what was the reaction ng mag-asawang mastermind na nakuha sila? Actually po kanina, nung pinuntahan namin sa bahay, hindi na rin siya masyadong nag-react. Kasi siguro alam na rin po niya. Kasi po, makikita po natin sa conversation dun sa messenger, parang nagkakahalataan na po sila. Alam na nila kasi, siguro nabalitaan na rin nila na yung iba is nahuli na. At alam na rin po nila na makakarating po sa kanila, eventually. Kaya kanina po, nung kinuha namin po sa Apalit, nagsabi na lang po siya na wag na lang sana isama yung misis niya. So, ibig sabihin, alam na niya. Cases filed na lang, please, sir. Cases filed. Ano mga cases filed, sorry? Ano mga cases filed? Murder po, double murder. Okay. Among others, may mga illegal firearms pa. Kasama rin po yan. Illegal possession of firearms and explosives. Pero yung naandun po ngayon sa sa atin, sa Kapitolyo, file po is double murder. Yes? Yes po, sir. Nueva Ecija and Pampanga po. Any more questions? Follow-up questions? Unlimited to, pare. Tuloy. Hindi pa. Actually po, nung nag-operate po ako, nagsama na rin po ako ng isang team ng SWAT, isang team ng Mexico, considering na sa Mexico po yan nangyari. And then, ang concerned station po, kung saan po kami nagpunta. And RMFB po, three-authored maneuver company. Ayun po. Yes, sir. Video ng actual arrest, RD, meron? Baka meron. Video ng actual arrest. Meron din? Share mo na, PD, para Opo, sir. Magbigay na lang po kami ng ano. Oras di peligro na po kami. RD, oh.
Sige. Sige. Ano yun?